Magandang hapon sa iyo. Mga kaibigan, magandang umaga, magandang hapon. Dito tayo live sa Dika Homes upang malaman natin ang mga issues tungkol sa association ng Dika Homes. Ayun, nakikita na kita. Yan. Hello! Ang bisita natin si Mr. Dika. Magandang hapon, sir. Hey, good morning. Mr. Joro. Ayan ang bati ko palagi, Joe. Piski na madali ang ating gabi na. Good morning, ladies and gentlemen of the jury. At syempre, Dicanians. Dicanians, nandito po tayo ngayon live and direct. Dito po sa Dika Homes, Mikawayan Subdivision, Bulacan. No? Phase 2. Teritoryo ito ng mga Chinese. Won Street. No, ha? So, Pera yun, pera ng Won. Hindi ito teritoryo ng ano. Siyempre, ulit ko lang, ating po kasama ngayon ay si Daniel, my brother. Thank you, Mr. At siyempre, pag-uusapan natin ngayon, HOA matters. Yes. Yeah? Because HOA matters. Lalo na pa-eleksyon na, di ba? Eleksyon na. Namimili tayo kung sinong mga board of directors. Correct. Kasi board of directors pala lang pipiliin na kung sino-sino na yung mananalo, saka na daw sila Sila na ng presidente. Okay, so, balita ako, may nangampanya din sa lugar mo kahapon. Sa matter of fact, may na-receive pa akong mga leaflets nila, mga flyers na. Ano pang kahintik-hintik na plataforma nila inilagay riyan. Nandito sila John Roland, Salazar. Basahin mo. Para makita mo. Wala yung aking largabista eh. Wala. Pero baka tapos ng election period, baka maakusan tayo na electioneering. So, without naming names, ano ha? Siguro una natin dapat malaman. Kasi, doon sa Omnibus Election Code partner, ano ha? Section 74, Applicable ba yun? Applicable yung sa ano? well, kung batas yun ng bansa, dapat applicable din yun sa atin. Okay. So, may nakasaad doon sa Section 74 na yung mga kandidato ay kailangan sa kanilang Certificate of Candidacy nakalagay yung kanilang biodata, yung kanilang dos na ID picture, gano'n, no ha? And then, just lang natin yung ikaw. sige. Check. Medyo wala. Hello. Okay. Ngayon, isa pa, Daniel, my brother, Thank you. kailangan doon sa Section 74, ilagay mo rin ang iyong plataforma di gobyerno. Kasi yun ang importante, pinaka-importante eh. Yun nga lang, itong taga-Comelec, na itong nakaraang election, 2025 last year, inalis na nila yun sa Certificate of Candidacy na pinipila pa ng mga kandidato. Hindi na nilalagay. Inalis na nila yung programs of government. Paano mabigyan ng matalinong pagpapasya ang mga botante kung di alam kung ano ang program of government ng kandidato. So yung mga nakausap ng kandidato, Daniel, my brother, ano sabi? Ano daw plataforma nila? Nakasulat naman, ang una nilang plataforma is to protection the interest of the homeowners, siyempre huwa, di ba? So, nakapokus sila sa security, garbage collection, etc., yung transparency and accountability. Ayoko lang pangalan ng itong mga kandidato, baka nagpo-promote ako sa isa sa kanila. Actually, wala talaga pa akong kilala. Wala pa akong kilala at ayoko mag-drop names. Pero kaninang umaga, may mga pangalan na sinumiti yung PMO ba yun? O Comelec nila. Na mga list of candidates. Ayaw ko kung tina ko dito, doon sa isang cellphone ko. Okay lang ba? Kukunin ko muna. Magsalita ka muna dyan. Kukunin mo muna yun. Sige. So dito pag-uusapan natin, ano ba kahalagahan ng Homeowners Association para sa mga Dicanians?
Alam niyo, napakahalaga ng Homeowners Association, ha? Kung kaya, inilagay pa nga ito, inukit sa saligang batas. Ang sabi doon, kailangan ng gobyerno i-encourage, hikayatin ang madlang people na mag-organisa ng mga asosasyon, people's organization, non-governmental organization, no po, para maisusulong nila na sabay-sabay, sama-sama ang kanilang kapakanan, ang kanilang karapatan, at ang kanilang kinabukasan. Hindi lang kinabukasan nilang mga nasa kasalukuyang kapanahunan, kundi maging sa mga susunod pa nila ng mga salinlahi. So, ang gobyerno, no, pagdating sa mga Homeowners Association, doon sa Magna Carta of 1904, nakalagay din doon sa layunin. Ganoon din, hikayatin. Tanda po natin na hikayatin. Hindi yung pangunahan o utusan o manduhan, katulad na nangyari dito sa atin. Inutusan ng DHSUT ka ng mga sarili, no, na sila na ang magtatag ng interim board. Dahil yung dating interim, diniklara na nilang terminated na ang buhay. Kasi, nagpas-nagpasa na eh. Dapat tapos na ang kanilang termino noong pang February 24, 2022. 2025 na nung dineklara nilang functus officio. Huli na. Huli man daw at magaling, atrasado na rin. So, hindi dapat ang ganun. Hindi dapat ang ganun. So, Daniel, my brother, okay ka na ba Hindi ko dyan? makita yung post nila eh. Oo, ganun. Parang nag-comment kaya ta doon eh. Nagko-comment ako doon na may elemento ng panluloko. Oo, parang gano'n. Sabi ko. Kasi, tingnan mo, basahin mo yung mga kung sino-sino lang yung mga papwede bumoto. At nilagay pa nila doon sa latest nila na advisory, na napansin mo naman, walang lagda, kung sino yung, walang nakalagay, kung sino yung mga may akda. May akda yata nakalagay, ano ha? Para ilikom. Pero, walang lagda. Ayun. So, timano. Hindi permado. Timano, may elemento na ng panluloko eh. Diba? Ano ba naman perma naman nila para komento mo nga doon, partner eh. Paano natin malalaman kung tunay ito? O peke? Tiyan mo na yan. Alam na rin naman nila na Hindi na makikita. Pabayaan mo na yan. Total, alam naman ng mga Dicanyans kung sino-sino yung mga tumatakbo. At ang isa pang napansin ko ng partner. Kasi wala nga silang, hindi nila inilalabas yung voters list. Di ba? Paano ngayon yan? Kung halimbawa sabihin nila, Voters list dapat ipakita yung before yung election. may grupo ng partner para Ang naobserban ko, ang voters list, ilalabas yun during election time. So, indicate yun outside the polling precinct so that they can be able to see kung sino yung mga legitimate at mga voters dito sa DICA. So, doon pala nila malalaman kung sino-sino ba talaga. Ang tanong, karamihan kasi dito tumira, hindi yung nakalista doon sa correct. sa voters, I mean, doon sa DICA. Correct. Mo, Hindi halimbawa, sila registered owner. hindi sila katulad sa akin, hindi naman ako nakalista doon. Katulad siguro sa'yo, posibleng ganun. Ako din, no? Oo, Yung anak so, ko babae ang nakapangalan. Pero yung nakalista doon, wala dito, hindi dito nakatira. So dapat, Pero kami nagbabayad. for transparency purposes, Opo. dapat matagal pangalanan. Nakabalan na rin sa mga conspicuous places, ano ha? Para makilatis ng mismo mga homeowners dito, baka may mga flying voters doon. Hindi natin alam, baka naman ilagay nila yun. During election day, kasi ang sabi nila doon, 8 a.m. to 5 p.m. ba yun?
Wala tayong kapasidad pa nakilatisin pa yun, no? Isa-isahin Oo, pa yun. pero no? ang alam ko, Mm. base sa experience ko rin, since na nasa gobyerno din ako, Oh. ang COMELEC nagbibigay na ng mga voters list. Correct. Oh. Di ba? Bago pa nga. Pag halimbawa, ikaw yung isa sa kandidato, Oh. pwede kang manghingi sa mga list of voters para Pwede, makikita mo oh. kung sino-sino yung mga... Oh. And then usually sa barangay nila pinadadala yung list, di ba? Ang barangay naman kailangan niya ipaskill doon sa kanyang bulletin board, di ba? Para makilala Pero sa paano ba yun? mga Hindi naman ito ang subdivision is private, na applicable ba yung COMELEC rules? Saan? Ang COMELEC rules naman, para sa lahat yan eh. Lahat ng organisasyon, kumbaga doon huhugot ng basihan. basihan. Ngayon, halimbawa, ito sa atin ang ating homeowners association. No? Merong sarili. No? Dapat din pa kasi may sarili na election rules. No? Oh, yeah. Kailangan yung election rules na gagawin natin alinsunod doon sa batas sa omnibus election Yeah, code. tama yun. Para hindi siya ma-technical lang. Mga technical lockout. Iyon, oo. So dapat yung DICA COMELEC, gumagawa na sila ng omnibus rules din. Correct. Di ba? Oh. Yung pang sarili nilang omnibus rules Correct. na ang guidelines is from national omnibus rules. Diba? Oh. So, ang unang-una dapat na inatupag partner, no, ay nagkaroon ng sa General Assembly naglimbag ng election rules and regulations. Tama. Oo. Kasi dito sa subdivision, no, ang pinaka-highest governing body, authority, ay yung mga homeowners Opo. sa General Assembly. Opo. Di ba? Majority rule. Opo. So yan, pilit ko iginiit kay Atty. Ivan doon sa kanilang pinatawag na unang General Assembly, nagbalangkasin natin ang election rules. Ano sabi niya? Ay, hindi na kailangan kasi meron naman tayong bylaws na ng DECA. Yung unang ang problema lang doon, partner. Yung bylaws ng DECA na yun, hindi dumaan sa legal na proseso. Hindi yun ipinisinta sa hindi kinonsulta ang mga homeowners. So walang public hearing. Wala. At hindi ginawa ang approval ng simple majority. Sa madaling Bakit sabi, ba nasabing ganun? dito na ako namin. Yan nga isa. Ano bang constitution yung binasihan? Yung una pa? Ano ba? Yung una. Kasi ito, noong bandang Marso o June 2021, naghain ng application itong developer kuno. Well, for all intents and purposes na naghain yan, yung PMO, yung Project Management Office. At ang sabi nga sa akin ni Iwi, mataas na opisyal yun ng PMO na sa national. Siya mismo ang nag-asikaso ng rehistro daw noon. Dami ko sa pinarehistro. HLURB. 2019 pa lang may DCCUD na Bakit sa HLURB na dinaan? So doon pala makita mo na merong elemento ng panluloko. Ano bang mas mataas na agency consultant? Well, noong nalimbag itong Magna Carta for Homeowners Yung Association 9904 ba yun? o 9904. Ang meron pa lang noon, HLURB. No? So 2010 yung wala ko nakamit, 2010. No? Ngayon, ang HLURB ang unang gumawa ng implementing rules and regulations. Pagkatapos, pumasok itong 2019, nalimbag naman yung DHS-UD. Okay. Nagkaroon ngayon ng revised implementing rules and regulations. Panibago, 2021, ang DHS-UD. Biglang may isiningit doon na proviso sa IRR na pwedeng mag-initiate ang developer ng organisasyon ng homeowners association among buyers and purchasers.
Sa original na batas, 9904, walang ganun eh. Walang ganun provision. Sa IRR ng HURB na original, wala din ganun provision. Noong 2021 na lang, na revised IRR ng DHSUD, nagkaroon. No? Biglang parang kabuti na sumulpot na walang pinaghugutan sa batas. So, narehistro sila. Ang mga incorporator sila, mga empleyado nila. Oh? Oh, may empleyado lahat yan. Ito nag-opisina. Lahat Meron ba sa tayong mga pasihan o Meron, ebidensya na yung... meron. Nakuha ko mismo doon sa website nila. Sa website nila, nakuha ko yung mga pangalan. And then, may kopya tayo ng bylaws na DECA. Na nandun yung pangalan nila. Legal dokumento yun. Diba? So, tawag po doon, falsification of public documents. Diba? May mga legal action bang ginawa ng mga nakakaalam tulad sa'yo? Meron na kaming ginawa noong 2021. Kasi noong 2021, kami ay nagpa-election. Tingnan namin sa tamang proseso, may General Assembly kami, ayaw na kami papayagan dito sa clubhouse. Ang biraw tayo nagbayad dyan, kasama sa biniyari sa bahay, tapos ayaw lang paggamit. Ang mga ungas nga talaga eh. No? So doon kami sa isang restaurant, doon sa may gasolinan dyan sa labasan, sa Loiso, ano ba yun? Ano ba yun? Basta something like that. No? Doon kami Bakit hindi nila pinagamit yung ano? Baka may gumamit. Baka may ibang gumamit siguro. Kasi alam nila, magpapa-election kami. Ang kanila nga pinalutang noon, na ang ginagawa namin ay illegal. Kakasuhan daw nila at ipakukulong kami. Pati yung mga boboto, kasuhan at ikukulong. Pati yung mga gwardiya nila, hinaharas kami. Mga legitimate homeowners naman yun. Paano nila kakasuhan yung legitimate na? Siyempre, dinaan kami sa palakasan. Mga gwardiya nila, may mga baril, di ba? Mahahaba pa nga ang dala pagka hinaharang kami nag-usasuha kami ng information campaign. Intimidating, harassment. Harassment na naka-video. Naka-video yun. May kompleto tayo dyan sa ano. So, yun, nangyari. Nung araw ng halalan, may uto sila na mga pulis. So, yung aming balota at mga eleksyon para paraphernalia, dinampot nila doon sa barangay. Barangay dinala. Tapos, 2021 yun, ha? 2021, no? So, ako naman, imbitado nila. So, pumunta ako sa barangay. Harap-harap kami doon. Ano din si Kapitan. So, alam ni Kapitan na karapatan namin yun eh. Miski sila, walang magagawa doon. Hindi sila pa pwede mangimasok. Miski yung polis, walang magagawa eh. Diba? So, kinalamay ang aming kalooban nung hepe ng pulisya. Diba? Inutusan yung kanyang PIO. Usapin kami, pinagkapi kami, pinakain ng cake. At nakiusap na huwag na lang kasuhan yung pulis na ungas. Kasi pag kinasuhan yung pulis niya, pati siya, mag-reflect sa record niya. Command responsibility. So anyway, natuloy yung halala kasi usapan lang sa barangay. Kinukumbinsi nga rin ako ni Kapitan. Kilati, sabi niya, antayin nyo na, total Pebrero naman pala, tapos na termino nila sabi ko, Kap, madali sabihin yan eh. Pero susundin ba nila yung batas? Lahat na lang ng batas dito, nilabag na nila eh. Diba? So, kako, ito na lang Kap. Hindi ko itutuloy ang halalan, basta lumutang ka ako sa General Assembly, yung mga incorporators at director nila. So yan ang ginawa ni Kap Lakan. Kumbaga na pagkasunduan. Awa ng Diyos, di lumutang. Wala lumutang. Wala. Mas nauna pa nga doon, kasi itong sinasabi ko, pangatlong steering committee na inorganize ko na ito eh. Doon sa una pang steering committee, dahil nagkaharap-harap na kami sa barangay, napagkasuhan ang utos ni Kap, sige, mag-General Assembly tayo doon sa basketball court. Sa inyo, malutangin niyo yung mga kanya. Pumunta si Kapitan. Di rin lumutang yung kanilang mga direktor. Di rin. Kasi mga multo nga eh. Mga peke na residente yan dito eh. So from the very start, may mali na.
From the very beginning may mali. So hindi pwedeng hanggang ngayon yung mali na yun ay magpapatuloy. Well, kung na rin may sabi, parang bigyan mo ng punto ni vista yan, Daniel. So sabi mo nga na from the very start mali ang pag-create ng HUA. So malinaw naman sa batas na kung mali sa umpisa, mali na yan talaga. Ibig sabihin, null and void talaga yung HUA. Diba? Parang may Latin na termino. Ayaw mo mag-Latin. Falsus in onos, falsus in ono, falsus in omnibus. Diba? So, ngayon, ang ginawa nila, kahit na deklarado na falsus officios, gusto na buhayin pa rin. So isang malaking sampal yan sa mga Oo, residents. sa mga homeowners. Hindi dapat hindi dapat na mangyari yan. No? Kasi, unang-una, yung HOA na yan, pumasok ng Memorandum of Agreement dito sa BP Waterworks. BP Water? Oo, yung ating criminal water supply dito. Diba? Ngayon, ginamit nila siyempre yung kanilang juridical personality ng Homeowners Association, di ba? Pero dapat bago nila magamit yun, sound check, kailangan may konsultasyon at approval ng homeowners. Walang nangyari na gano'n. So, hindi natin alam ngayon kung paano nila pinaghahati-hatian ang kinikita, negosyo yan ng homeowners eh. Pero wala tayong alam at wala tayong natitikman, bagkos, mas mahal pa ang binabayad natin kumpara sa nawasa na meron naman dito. Na ayon sa batas, kung merong public water utility service sa area kung saan naroon yung subdivision, obligado na doon kumonekta ang subdivision. Batas pambansa, 220. May tanong ako sa iyo, sir. Ito bang laban mo? May kasama ka ba? May ibang mga tao na may una akong kinreate na steering committee. Pagkatapos yung pala, habang pinaglalaban namin, sila pala, ginagamit lang nila yung advokasya para mga lapit pahingi sa huwad-huwad. So pag inareglo na sila, nilalaglag na ako. Binibitawan ako sa hearing. Yung pangalawang steering committee, ganun na yung nangyari sa akin. Laglagin ako. Yung pangatlo, ganun din. Tumatakbo na yung iba ngayon dyan sa alala ngayon. Yung pangatlo ko ng steering committee yun yan yung Dikanyan Zowa. Napakalungkot na. Napakalungkot isipin na yung advokasya mo, yung laban mo para sana sa majority na residente tulad natin. Pero it was nagalungan o nahawakan sa isang malaking korporasyon, malaking tawagin na lang natin na sabwatan. Kasi ito yun halimbawa, wala namang threat sa'yo, wala namang threat sa buhay mo na ilaglag ka sa tulay. Awa naman ng Diyos kumbaga ang natitikman ko lang pambabardagon, kung ano-ano inisyu sa akin, siraulo lang ako, at kung ano-ano, walang pinag-aralan, bobo, tanga, baliw, yung mga gano'n, Narinig ko kay Trillanes natin ginagawang Trilling. Side trip lang. So, ano ba ang mga negosyo na pwedeng pasukin ng Homeowners Association? Yan ay para naman yung mga homeowners, siyempre. Kahit pa paano, ay hindi na kailangan magbayad ng association monthly dues, di ba? At kung may kinikita pa, siyempre, makapagpagawa sila ng kung ano mga proyekto na pakikinabangan ng mga homeowners. Okay. Una-una, yung tubig. Ang tubig na yan, hindi ko lang alam kung magkano ang hatian nila sa BP at sa Homeowners Association, Pero, kinumpute ko kung meron tayong kabuuang bilang na homeowners dito na nakatira na talaga rito na 3,500. Pag nag-average lang tayo monthly, 1,000, magiging 3.5 million na yun.
Ngayon, di natin alam kung magkano porsyento na papunta sa HOA at kung magkano sa BP Waterworks. Ano ha? Posible siguro, baka hati sila o 60-40 o... Bakit yung meeting assembly hindi nila diniscuss yun? Yun nga ang isa sa sinasabi ko na itong mga ginagawa nila talagang may resibo o ng elemento ng pangloloko. Kaya pala maraming tumatakbong board. Yes, so kwarta Sa yan tingin mo eh. kaya interest ng residents ang o interest ng HOA ang I don't think so. ano or personal yan? I don't think so. Ayaw ko rin namang mag-judge sa nila. Hindi ako, batay mo naman sa sitino ko man na naman eh. Alam naman nila lahat na huwad yung huway. Oo. Bakit nila susuportahan? Ano? Okay, iba pwede pagkakwarta ng huwad yan. Itong mga internet provider, bago pumasok ka dito, may padulas yan eh. Milyones yan. Oh. At siyempre, doon sa collection nila, malamang, meron din yan. Kahit 10% lang, meron din. Oo, kung nag-apply nga ako ng group, hindi na makapasok-pasok ang group dito eh. Diba? Oo. Tama. Kasi dating linya ko, yung internet provider sa loob. Doon ako. So happy na medyo mabagal. Nagpa-fluctuate yung signal. Sabi ko, di pwede. Hanggang dumating ang punto na dumating yung isang service provider na malakas, na mas malakas na ngayon. So lumipat, pero mayroong, kasi ako, yung negosyo ko nasa kabilang sa Valenzuela. Globe yung gamit namin, kaya gusto kong globe din dito. Ang problema, pagdating dito sa hindi pala makapasok. So may mga ganun pala yun. Ayaw maglagay ng globe. At hindi kung maglalagay man ba, hindi sila nagkasundo sa presyo. Sa presyo. Isa pa yan, yung pinagkakita. Yung mga facilities. Di ba? May mga bayad din yan. May bayan. Ever since, wala silang inuulat. Dapat, di ba? Monthly, may reporting yan. Di ba? Pero nakita ko doon sa meeting, noong ang topic doon ay contribution, monthly dues. Kapag sumingit ka na ibang topic, hindi pwede kasi monthly dues contribution. Pero may nakita akong bulletin doon nga, sinulat yung mga figures doon, hindi masyadong makita, kasi malayo at maliit yun. Pero bakit hindi nila pinost yun sa internet, lalo na sa Dika accounts, para makita sa lahat. Pero wala akong makitang gano'n. Ewan ko kung nakakita ka ba? Wala. Malinaw nga ang elemento ng pangluloko. So, meron talagang Binubulag tayo. Ngayon, may yung isang interim board na sila Bautista. Mag-usap-usap kami doon sa PMO. Nabanggit niya. Ewan ko kung nadulas lang o nagyabang lang or kumbaga parang sinasabi niya, huwag na kayo mag-ano kasi ito na nga problema rito eh. 9 million daw utang na ng Homeowners Association. Sino magbabayad nun? Tayo, di ba? Now, may isang nagpagbulong sa akin, di lang 9 million yun. 30 million yun. ang huwang ng utang. Kasi Bago mangutang, walang public consultation. walang kailangan consultation at approval. So, hindi pwedeng bayaran yun. Dapat lahat makikipaglaban. Kasi kung hindi tayo makikipaglaban ngayon, kawawa yung ating mga susunod na mga tagapagmana, yung ating mga anak, o kung hindi man mga apo, kapu-apuhan. Bakit tayo papayag na yurak-yurakan nating karapatan, di ba? Opo, tama yan. Siyempre mo pa rin. Sila, ang ating mga ninunong katipunero ron, di ba? Mahigit 333 anyos silang nilulupig, di ba? Sila ba, may mga karapatan na noon? Kahit isa wala, kahit katiting wala, di ba? Kung pagpapatayin sila ng mga Kastila noon, parang sila mga lamok, di ba? Pero sila ba nagpabaya? Hindi sila nagpabaya. Lumaban sila. Hindi lang Kahit walang baril. yung katipunan, yun na yung pinakahuli na medyo nagtagumpay. Pero bago nang nabuo yung katipunan, mayroon ng mga marami ng mga nagsubok na mag-alsa, no, ha? Laban sa manlulupig, no, ha? Tayo, may mga karapatan na tayo kahit paano. May social media pa tayo. So kahit wala tayong pambayad sa Janio TV, mga lumang comics, pwede tayo ilabas ang ating sentido kumon, ng ating mga daing at hinaing, no, ha? Pati natin. Isa nga, mas malakas pa yung Marites kaysa yung Marites hindi pa totoo yun.
Kasi totoo niyan, yung mga politiko ngayon, lampaso na sila sa atin sa social media eh. Kasi Kaya sila, nga. ilan lang yung pwede nilang upahan ng mga trolls. O, katulad ng di sa Deca, dami-dami trolls Dami dito, trolls no? dito. Pero, kung meron tayo ditong residente na 3,500, I doubt kung umaabot sa 100 o 50 yung mga trolls nila. May 100 siguro. So, maliit pa yung porsyento pa rin. Ngayon, ang mga matitino, ang dami natin eh. Di ba? So, lahat tayo may... Bakit trolls sila sa kabila? Na dito naman sila residente. Nakapagtataka ka na yung interest ng residente ang pinaglalaban. Pero ang troll army doon sa kabila, nga sisirain ka, demolish. Ang tawag nun, demolition job. Bakit? Napakagandang tanong niya. Daniel, my brother. Bakit? Kasi, tayo mga residente, ako halimbawa, pag nagipaglaban ako, wala naman akong pagsusuhol sa mga kapwa ko residente rito. Mabuti ikaw, may pamani ka pa, may pasaging ka pa, no ha? May painom pa, no ha? Ako wala eh. Di ba? Ngayon, itong mga trolls, ang huwad di kahuwa, milyones ang kinikita, dyan pa lang sa tubig pa lang. Paano ba namang kukurot siya doon ng, di ba? At pamudmud na doon sa mga ungas na yun, yan, buto-buto para sa inyo. So, sa konting buto-buto at momo, itong mga anay-sanay tawag ko sa kanila, binibenta na nila. Hindi lang ang sarili ng kapakanan, pati kapakanan ng pamilya nila, binibenta nila. At natin na ipakain sa pamilya nila yung mga suhol na sinatanggap nila. Grabe na. Ako, kaya kita inimbita dito, gusto ko lang i-explain sa'yo. Sige. Dahil, hindi ko alam kung anong history talaga. Dahil, sumampa kami dito sa Deca Homes dahil na-engage sa mga salita ng mga sales talk ng mga, ahente. Pero, pagdating sa issue sa HOA, hindi ko masyadong nakita kasi trabaho, bahay, parang gano'n na lang ba. Pero kung hindi din ako sumama o makikibaka doon sa paghanap ng katotohanan, para na rin akong nagiging kakampi doon sa mali. Kasabwat, di ba? So, sa pamamagitan ng social media, sa mga gamit, total vlogger naman tayo, atong i-expose yung mga dapat malaman sa mga residente dito sa Deca Homes na bago lang at hindi nila alam kung anong history ng homeowners. So sa mga nakikinig ngayon, sana naman ay pakinggan nyo kami, hindi yung husgahan kung sino yung maingay para isigaw yung katotohanan. At least dito naman makapili tayo ng tamang tao. Ang problema lang ito, sir. Huwad ang huwa. Mag-i-eleksyon na. Paano yan? Kung may ma-elect na silang mga legitimate na mga board director o board members, since nga dumaan sa legal na process, they will consider as legitimate na. Then yung huwa issue, matatabunan na yun. Well, paano mo manali pa yun? May posible din na kumbaga yung mga bagong elected officials ay magpapakita ng gilas. Posible yan. Pero para sa akin, napakaliit na porsyento. Ngayon, kasi kung gugustuhin talaga nila, halimbawa itong mga interim board, diba? Ang una nila obligasyon, magpahalalan. Pangalawa na obligasyon, kunin yung libro sa Huwadowa. Diba? At siyempre, pag nakuha mo na yung libro, dapat iulat mo. I-report mo sa mga homeowners. Kailangan bago mag-halalan, i-report mo na yon para alam ng homeowners kung ano yung problema at alam niya kung ano hahanapin na solusyon mula doon sa mga kumakandidato. Pero hindi nila ginawa eh. Bakit hindi nila ginawa? Binubulag tayo. So hindi ako naniniwala na magpapakita ng gilas o talagang interes, kapakanan, karapatan at kinabukasan ng mga Decanians ang kanila isusulong. Correct me if I'm wrong. Pero ako, kaya mo na ako maging judgmental. Kasi, bago sila pumasok dyan sa halalan, kumbaga nakakamada na yan. Planchado na. Planchado na. Mga kasabwat. Ito
ito ang kinikita natin dyan sa tubig isang buwan. Palagay mo na 3 milyon, 1 milyon na lang. No, ha? Ngayon, lutuin natin itong halalan. Pag kayo nanalo, no, ha, yung 1 milyon na yon, no, ha, palagay mo na, 300 sa inyo, 700 doon sa PMO. Pwede gano'n eh. At alam mo ba, partner, wala, baka makalimutan ko lang. Ni-research ko yan. May isang director rito sa dating Guanajuato. Ang pangalan ni si Janice Encarnacion. Alam mo kung ano, basta sa posisyon dun sa 8990 Holdings. Ano, ha? Siya ay government services. O kumbaga siya yung liaison officer siguro, o siya ang pinaka big boss pagdating sa Negotiate. sa buhatan. Sa DCCUD. Diba? Janice Encarnacion. Diba? Napin nyo. Bakit mo na minsan particular yung babae na yan? May kilala mo ba siya? Hindi, Nakita mo ba siya doon? tinignan ko kasi yung mga posisyon nila doon sa website ng 8990 Holdings. Halimbawa, siya, yung Intote naman, siya naman ang big boss ng Project Management Office. At kaya mukhang parang na-promote pa nga eh. So sila lang gumawa ng huwa, no? Palagay ko, alam mo, nung araw talaga ang paniwala ko, ito ay sa buhatan nito ng PMO at saka nung developer. O kaya yung developer yung may pakanan nito through PMO. Pero ngayon, napag-isip-isip ko, pwede kasi yung PMO lang mismo ang makikipag-deal sa kanila. Kasi sabi sa akin ni Iwi noon, lahat ng mga unit dito sa DECA na wala pang, hindi pa na-take out, wala pang nakatira, binabayad yan ng developer ng monthly dues. Nasaan yung binayad ng developer? Okay. So, nakita ko dito, ito simple logic ko lang. Siguro nang bagong tumayo ito, yung Dika Homes dito, konti pa lang ang tao. Then, siyempre, subdivision, kailangan may huwa. Pag wala pa masyadong tao at hindi pa masyadong na-establish yung sino-sino. Instead na manawagan sila na gagawa na kayo ng huwa. Nasa 100 na residente dito, gagawa na kayo ng huwa. Pero iba ang ginawa nila. Gagawa tayo ng sarili nating huwa. Gamitin na natin mga ano doon hanggang lumaki na lumaki yung gusto na nila. Ito, bunga lang ito sa siguro in my own sariling imagination. Pwedeng mangyayari yun. Hanggang yung mali, parang nagiging totoo na, tuloy-tuloy na. Gawin na natin yung huwa na yan. Di ba? Kasi instead in good faith, tama yung direction, kaya lang nakita na nila, may pera pala dito. Di ba? May pera pala dito. Kanya na, two-way traffic. Tapos itong mga residente dito, hindi ito tulad ng ibang residente na maghapon na sa bahay. Ang nakatira dito, Sabado, Linggo mo lang makikita. Di ba? Gabi na kasi nasa trabaho, di ba? So wala silang masyadong focus sa mga issue and concern sa loob ng subdivision. So posible ganun. Tama ba ako? Ito ang opinion ko lang. Tama ka dyan, tama ka talaga. Pero ito, two-way traffic kasi yan eh. Ang HOA, kung halimbawa, palagay na natin na itong HOA na ito ay invention na ito ng PMO. Mga empleyado din ito empleyado nito ng 8990 Holdings na gustong gumawa ng kwarta. So sila ang nagtatag ng HOA na HOA. Ngayon, sinisingil nila yung si developer ng monthly dues doon sa mga wala pang nakatira, wala pang bumili. Libre pa yun. Pinopromote pa nila, libre pa. Libre pa yung... So pinagbabayad ng monthly dues yan ng developer. Bakit pumapayag yung developer? Kaya nga. Kasi ganito naman ang deal yan. Ang HOA, kwan yun eh. Kumbaga, force multiplier yan ng gobyerno. Di ba? Kung ano yung mga batas na kailangan ipatupad ng gobyerno, kasama sa pagpapatupad ng batas, ang mga homeowners association. Halimbawa, may batas, no? Batas pambansa 220 na dapat ang iyong kalsada ganito kalapad. So may standard. Standard, no? Ang minimum
construction standard na ginamit na termino doon. No? O ngayon, pag ginawa yan ng developer na substandard, no, ha? Hindi aangal ng huwa. Hindi papalag yung huwa. Ay, hindi naman papalag. Sila. Correct. Sila gumawa ng sariling huwa. Kumbaga nagkakamutan na sila ng So, likod. instead na susundin yung sa developer yung mandato sa gobyerno na kailangan standard doon. In fact, dito nga sa bahay na ito, may mga makikita mo yung mga gutter, parang Bisak-bisak. hindi mo na makikita kasi walang mag-check and balance. Wala. Diba? And then, meron pa din yung obligasyon ng local government unit. No, na-inspeksyonin. Kasi ito, economic housing ito eh. Okay, economic housing. Ang economic housing, ang pinaka-insentibo niyan, hindi niya kailangan itakda ang 25% sa kabuuang area para sa socialized housing na hindi lalagpas sa 480,000 presyo. Oo, isa pa yun. Bakit umabot ng 2.4 tayo dito? Ang economic housing, ang ceiling nito 1.7 million. 1.7. Oh, ngayon, dapat pag nalaman niya ng HOA, ipaglalaban niya sa developer, di ba? Dali mo na. Bakit ginaganon niyo kami rito? Ito, 1.7 lang ito. Kung huwad niyo yung HOA, wala na, hindi na sila kumikibo kasi pinapadulasan din sa developer. Huwag na kayo may dyan. Yan sa inyo. Ayan pala yun. Yun ang racket dito, no? And then, syempre, meron pa sila... Parang blood control, pare. Correct. No? Meron pa sila isang racket dyan. Syempre, kung ikaw ay kasabwat nila, homeowner ka, kasabwat ka nila, ano bang gusto mo negosyo dyan? Gusto mo tindahan? Sige, papayagan ka namin. O gusto mong ikaw ahente dyan ng internet provider? Sige. O gusto mo tayo ng construction? Sige, ikaw lang i-recognize namin. Yung iba outsider, hindi namin papasukin dito, ikaw nila. Iyan ang mga racket dyan, Daniel, my brother. Pala yun. So, nakakalungkot na gusto natin ng isang lugar na tahimik, makatulog tayo ng maayos, pero hindi natin ganito pa lang nangyayari na buwan. So ngayon, eleksyon na, babalikan natin yung issue sa buwan. So ano ba ang pwede mangyari? Papayagan ba natin na bumoto o boycott ba tayo? Well, ang pinaka-the best dyan, boycott tayo. Kung boycott ba, anong mangyayari sa buwan? Well, ang mangyayari dyan, siyempre, magtatag tayo ng panibagong HOA. Kasi ang batas naman hindi naman yun sabi nila doon sa IRR ng 2021 na may karapatan doon developer na siya muna ang HOA habang ikukontempla yung mga nakatira. Wala sa batas yan eh. So ano ba, ganito? Failure ang election. So manatili bang nasa interim position yung mga, di ba may interim committee na napili? Ano mangyari? Status ko ba sila dahil failure ang election o ano ba? Ang mangyayari dyan, lalabanan natin sila sa husgado. Pag nilabanan natin, ipa-recall yung appointment nila dahil wala naman yan sa batas. Ang batas kasi, sabi, encourage. Hindi manduhan mo, pangunahan mo. Diba? At ang batas sabi, kung meron ng 5 katao, homeowner, o higit pa, huwag lang lumagpas ng 15, pwede na sila magtatag ng kanilang homeowners association. Saan natin mababasa yan? Sa RA 9904, tawag nito. Hindi ba kasi pag maalala mo pa yung mga section na kasi Section 1 lang ang lahat. Section 3. Section ang sa Magna Carta, Section 3, paragraph I. Section 3 paragraph. Yes, so sa IRR naman, Section 4, paragraph D. Section 4 paragraph D na ng IRR ng 2024 DHSUD, IRR of 9904. No, ang madalas kasi nila, ang madalas parte nila na katuwiran. Ang madalas na katuwiran. Ang IRR daw ay batas. Sabi niya, pagka ginawa yan ng ang IR batas. ng
ang paliwanag nga ng isang anay sa hanay din na si Jay Pangilinan, sabi niya, ang bagong IRR, kumbaga, pinalitan mo yung dating batas na hindi na applicable, no ha? So ito na ngayon susundin natin, IRR. Ay, dali muna. Ang IRR, hindi batas yan eh. Hindi yung batas. Implementing rules kung para ma-apply mo yung batas. 9404, tapos para ma-exercise yung 9404, may implementing rules para masundan. Pero sa implementing rules, nandun yung mga different sections, pagbabago. Pag may bago naman, amended lang section something. Halimbawa, may galing doon sa lumang IIR, may ni-revise o inalis o pinalitan, papasok yung bagong implementing rules. Pero hindi lahat ang pinapalitan siguro. Yung mga amending section 3, ang susi kasi dyan, yung tinatawag nila na operative fact. Operative fact, ano ha? Na ang ibig sabihin, kung may ginawa silang IRR, kung may ginawa silang IRR, hanggat kahit na labag sa batas yun, kumbaga in-expand niya yung batas, nilimitahan, no, ha? O inamindahan niya yung batas, kahit wala sa batas, nilagay niya yung batas sa IRR, no, ha? Ang pag sinabi operative fact, habang hindi pa siya dinideklara null and void ng Korte Suprema, kumbaga bibigyan siya ng semblance of regularity. Operative fact. Pero may pambunggo dyan eh. Ang pambunggo naman dyan, yung statutory construction. No, ha? Na pag sinasabi na sa statutory, malinaw. Ang letra at espiritu ng batas, hindi po pwede manaig. Yung lumayo tayo, balik tayo dito sa issue sa DCAOMS. So, ang sigaw mo, boycott. Boycott. What will be the consequences kung boycott tayo, halimbawa? Kasi karamihan sa botante dito, wala dito yung mga manas. Posible nga dito ka sa mga kapitbahay ko, iba dito. Hindi na alam, hindi pala sila pwedeng bumuto. Dahil yung asawa nila nasa labas, yun ang nakapangalan, hindi nila alam. Kasi wala namang, kahit nga sa group chat ng DICA, wala namang nag-disseminate ng information na ganito. Kung mayroon man, para di masyado. So maraming loopholes na nakita ko dito sa HOA na ito. Pero nandun na sila. Tumatakbo na, nag-election na. Kanina sinabi mo, so elected na sila. Ang kine-questionan natin yung HOA, yung pagtayo ng HOA. Di ba? Election ngayong March 1 at may mapili, halimbawa, walang sumunod sa panawagan natin HOA. Kasi hindi naman ito mandatory na sabi mo. Sumunod sila. Hindi naman sumunod. Kasi demokrasya naman tayo. Pwede ka naman magsabi, boycott natin yung China product. Tapos hindi naman mga tao takamura yung China. Di ba? Parang ganun lang din eh. Ganun din siguro sa HOA. Ang tingin ko dito, ang kini-question kasi yung legitimacy ng HOA. Nag-election ngayon. Kung sino-sino yung mga mananalo, sila na yung tatayo ng mga opisyal ng HOA. Matatabunan na yung HOA. Pwede na rin magpalit ng pangalan ng bagong HOA. Nakita mo ba yung point na yun? Pero hindi ka papayagan ng DCCUD. Kasi yun yung ginawa na, pinanindigan nila kahit na walang batayan, na isa lang daw. Parang, kumbaga, hook, line, and sinker. Pagka na may nakarehistro na, yun na lang daw. Unless ko, hindi mag-design ka na lang po. So palatili na mayroong sad history sa HOA. May sad history sa HOA. May nanalo. At nakita naman na ang nanalo ay may suporta. Seryoso na pinaglalaban yung kapakanan ng HOA residents. I mean, ng mga residente sa DICA. Ikaw ba'y sisigaw pa? Nahahanapin ang Wala na tayong magagawa dyan sapagkat sinuportahan na nakakarami. Pero may issue pa rin dyan. Ang issue doon yung mga pera. Bukod dun sa pera, kung paano nila ilalapag, ilalantad, ilalahan, kung saan napunta, at kung ninakaw man ng mga dating wagawa, ay kakasuhan nila, that's another story. Pero, ang issue pa rin dyan, na hindi mo mawala-wala, nangyari ang halalan na may resibo
ng elemento ng panluloko. Kasi sinagkaan ng karapatan ng mga magulang, ng mga nangungupahan. Isa yan, isa yan. Legal pa rin yan, no? Ha? Legal yan. Paano ngayon nila masasabi na yung binoto ng mga Dicanians ay reflection ng talagang gusto nilang iboto. Samantalang yung ibang mga gusto na iboto ay hindi pinayagan tumakbo. Di ba? At alam naman natin pare-pareho na ang pinakamahalaga ay Bill of Rights, di ba? Sa balat ng saligang batas yun yung pinakamahalaga. Kaya Saan pag ba sinagkaan mo paragraph ng Bill of Rights na sinuway na di ka? ano no? Saan ba saan parte ng Bill of Rights ba na violate ng management ba? Hindi ng management actually, ng interim board at ng ILECOM ngayon. No? Di ba, pinapayagan nila tumakbo kapag ikaw ay registered owner. Okay. Ako hindi ikaw ba ang asawa? Ako hindi mga iyong asawa, yung kinakasama mo. O maring kabit, maring girlfriend, basta kinakasama mo. No? At yung mga anak mo lang. Eh paano yung mga magulang? Yung mga nangungupahan? Yung lolo, lola, tito, tita, ate, kuya. Hindi pwede makaboto. Hindi nila pinaboboto. And then, meron pa isa. Pero sabi, pag mayroon lang may special power na to. Hindi, binago na naman nila isa sila hinahanap mo sa bago nila. Nilagay naman doon, nilagay pa. Yung ano ba yun? Mga delinquente. Yung hindi nagbabayad ng... Hindi makaboto yun. hindi na pabubutuhin. So, diyan pa lang, binaboy nila yung batas eh. So may... Kaya kung ano lang gusto nila, pwede lang Oo, parang mga hari So, violation yan ng Section 3, paragraph... Section 3, Section 1, paragraph 3 yata ng Bill of Rights. Yan. Meron siya. No person shall be deprived of rights, liberty, and property without due process. Equal protection of law. Protection of law. Deprivation of right under color of law. Yan pa rin yung isa na yan. Kaya nga sa amin nung kami nagpa-General Assembly para magpaalalan, may dalawa ako pina-aproban doon na panukala. Una, may right-in espasyo sa bawat posisyon kasi noon, 15 eh. Presidente, vice, treasurer, secretary, auditor, at 10 mga direktor. Sa bawat posisyon may blanco espasyo. Kahit hindi ka kandidato, dahil hindi ka nagkapag-file, pero gusto kang iboto, halimbawa, nakapitbahay mo, gusto ko ito maging presidente, sulat yung pangalan niya. Kasi Bombay yun lagi napapautang sa akin, boto kayo, gano'n. So, yan ang demokrasya talaga, no? Ganyan yung style na ginagawa sa Amerika, no? And then, yung grievance committee, hindi yung appointee ng magiging presidente o ng board, kundi at large, randomly selected sa mga... Papasok na naman yung jury mo. Yan yung jury grievance committee. Pagka ganun, partner, hindi maluluto ang halalan. Hindi makukurakot Kasi ang wala boto. din kasing legal basis yung jury mo kasi wala sa konstitusyon. Kahit wala sa konstitusyon, hindi, nasa konstitusyon yan. No, ha? Ano ba nakalagay sa Article 2, Section 1? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At ang sabi sa batas, anumang hindi ipinagbabawal, no, sa ating saligang batas, may bawal ba dyan ng jury justice system? Wala naman eh. Diba? Hindi naman Pero pinagbabawal. hindi siya na-mention. Hindi siya na-mention. Yun nga yung ng political dynasty na mention sa konstitusyon pero hindi ina-apply dahil hindi natukoy kung sino ba, walang specific. Masyadong broad yung statement na yun. Walang definition kung sino-sino ba itong ano ba ang political dynasty law, kung anong level of relationship ba ano. So ngayon na lang nila tinatalakay after 40 years na na-create yung Consti 1987 Consti ba? Ano dapat lang hindi nila ipapasaya. So hindi ka makatakbo. Wala din kasing hindi rin tuldo sa corruption yung anti-political dynasty. So ayaw mo ng anti-dynasty law? Hindi naman sa ayaw ko, kundi sasabi ko lang, hindi yan ang solusyon. Sige, balik tayo sa... Dapat jury justice system ang solusyon sa corruption. So, malinaw na yung stand mo na kung matapos sa March 1 at majority ang bumoto at may nananalo, yung laban mo sa fake na huwa, mag-slow down na.
Hindi, actually, parang yung peke na huwa, hindi ko nahabulin yun eh. Kasi patay na naman yun eh. Pero binuhay na nila ngayon sa bagong buwan na naman. No? So hindi ko nahabulin yan, ang habulin ko na lang rin. Yung binaboy na proseso ng halalan. Pero ang tanong, ito bang mga candidates nito, puro lahat ba ito residente? Wala bang mga empleyado ng Bicahos? Ito mga... Hindi ako masyado sigurado, ano, pero sa palagay ko, lahat ng mga yan ay mga residente mga na yan. pangalan. Mga residente na Mga yan. residente ito. Kasi Palagay ko. ito iba na, nakikita ko ito dito. Karamihan nito patron eh. May mga address Nandito pa sila sila, nilalagay sila dyan. John Ronald, Salazar Jr., sila si Lai Bautista. Saka nakausap ko ito si ano, mabait itong isang babae na nakausap. Ito yung dalawa ito, yung isa medyo mahina ang boses eh. Napakakita ang boses, parang galing siya sa concert. Ito si Yan yung live out. Si Leonela Lai Bautista at saka si Rose. Ma'am, Grabelis Marquez. So Lando Salazar. Mano sila? They are very professional in dealing with the residents. Si attorney medyo nagprangkahan kasi kami. Nasaktan kasi masyado ng assembly na parang naramdaman ko nga parang arrogante siya ba dahil yung banat niya doon sa likod ko kasi doon nagsumisigaw. Yung mga babae sumisigaw tapos binanatan niya. Hindi porket sumisigaw panalo ka. Ganun. In my mind, parang intimidating, hindi naman pwede siguro na bigyan mo nga ng si ate ng microphone, titingnan natin, papakinggan natin kung ano. Yun ang dapat. Dapat ganun ang ginamit, di ba? Ito, yun ang Kasi meeting yun eh, assembly yun eh, di ba? Boss nila yun eh. Oo. Diba? Tapos, tatakbo ka pala. Eh, paano mo makuha yung buto sa mga tao nga from the very start? Pakita ka na lang, tiso ba abogado? Alam Tiso mo, ba abogado, hindi mo lang nirespeto yung mga sa tao na tumatakbo, siyempre yung mga sinasabi mo, ito yung mga karamihan dyan, ay member ng interim board. Oo, sila itong mga interim. Ngayon, paano mo sila masasabi na mga professional sila? Siguro professional na magagancho. Kasi sinindikato nila yung proseso pa lang ng pagtakbo eh. Hindi, At sabi pagboto nila, eh. nirapon daw sila eh. Ha? Hindi, ang pagboto ngayon, di ba? Pinagkaitan nila ng karapatan yung mga magulang. Di ba? Yung lolo't lola, tito, tita, ati, kuya, yung mga Ay, pati ba ito, nangungupahan. sila din, membro din sa interim board ito? Sino yan? Si Roland Salazar Jr.? Ay, hindi ko masyado. Oy, parang yun yata yung ahindi yata yan. Oo, ahindi. Ang mission daw niya, CCTV sa bawat street, RFID for vehicle, ID scanner, pang ano ito, pang Forbes Park. So, kaya sa 300, baka mamaya itong mga programa niya, i-increase na naman yung monthly. Ang una dapat nila ginawa, nakuha na nila yung libro. Pinalam na sa mga mamayan. Wala pa naman. Yung sa interim. Yung interim mo, di ba? Hindi, pag interim kasi limitado pa yung power mo. Hindi sila limitado sa power kasi nakuha na nila yung libro eh. Di dapat ipinaalam na nila. Nasa kanila yung mga libro at saka yung pondo. Diba? Yung mga taga-Elecom nga, sumasama loob dahil ayaw nilang budgetan yung Kaya palang ganda ng natarpulin. ang ganda ng papel. Siguro Mamahal. tayo na gumastos niya. For better, stronger community. Board of Directors. Hindi naman siguro. Pero hinangaan ko si Atty. Kasi kahit tinira ko siya, nakaniti pa rin siya. Atty, pasensya ka na. Hindi naman ako na personal. Prangka lang talaga ako. Sinabihan pa niya. Sarcastic ka rin siya. Sinabi ko siya, parang isaksak mo sa baga mo yung mga agenda mo. Siya daw kasi siya. Siguro dahil sa edad niya, bata pa kasi, medyo aggressive pa. 30 plus 32 years old eh. Pero Tayo, tanda na tayo sa service. ito lang isang pinakamatindi kong puna sa kanya dyan, partner. Oh. Alam niya
Kasi doon sa general sinanong ko siya eh. Ay, dito. Teka muna. Dito. Itong team palaban, ano bang masasabi mo dito? Ayun mo, dati ko kasama yan sa Dikanyan, Noah. May nabasa ako. Ayan yung naglaglag sa akin. Ito nga naglag sa'yo. Yung pinakahuli. Pangatlong steering committee na yun. Pangatlong ad hoc committee. Hindi. Baka naman kumubot na sila sa iyo ng informasyon. Kumbaga, ginamit ka para mayroon silang mga ideas. Pwede. Ilalaglag ka na nila kasi isip nila. Matanda na yan si Sir eh. So, huwag na natin siyang isasama sa laban. Siguro gano'n. Pero parang mali lang siguro ang approach. Kasi hindi nila Dapat ginawa ka na advice. Hindi nila ako makuha. Hindi pumapayag na ako, partner. Nung huli namin nag-usap, pumayag na ako. Hindi na ako tatakbo na presidente. Ako na lang ako. Busy ako. So mag-presidente ka dapat. Sa huwa. Doon sa ginawa naming halalan, akong binoto presidente. Ako na lang presidente. No. So, payag na ako. Ano problema sa akin yun? Kaso, hindi ko nagugustuhan lang na kumbaga, dikitan na sila doon sa Juan na Juan. Napansin ko na Hindi, baka naman alam mo, socialization din parte. Alam mo, sa politics kasi. Yeah, partner. Ako, I've been in politics for so long. Nakikita ko, siguro, yung style nila, nagbitikit. Para sa opisina ba? Sip-sip konti, pagtalikot, marites konti. Yun mismo, pamumulitika na tarapo. Yung mga traditional na politika. Hindi yung politika per se. So saan dito ang dati mong kakampi? Babasahin ko sa Team Palaban, si Irene Yumang Laguador. Hindi ko Si Ayen. Kailan ba ito? Hindi. Meron ng post doon sa group chat ng Dika na blatter daw sa pulis. Sa barangay. Sa barangay. Pulis ang dumampot, pero humingi ng dispensa yung hepe para huwag na sila kasuhan. Sila yung kasama mo sila yung kasi yung nagpahalalan kami noong 2021. Halos mga kasama ko yung mga sumama sa akin yung mga si Ayen, sabi hindi. Ayen nakalagay si Ayen Yumang Laguador. Hindi. Ang isa si Nino Ray Santiago. Yan, kasama namin. Sabi nito. Yan yung nanalong busy. Ang problema lang nito, napakaliit yung yung mga proyekto nga nakalagay, gusto niya programa. Halos maliit pa sa langgam. Paano mo mababasa? Come on. Talagay niya ito, para sa Board of Directors, March 1. Disiplina, serbisyo, at aktibong komunidad para sa Dika. Team Palaban. Ano ba yung pinaglalaban nyo? Iyan ang magandang tanong. Sabi yung Team Palaban, ano maglalaban yun? Suntukan? O mga hungkag na salita yan. yung Team Palaban kasi parang Team Duterte na mag-iso. Team Iso. Kay Bongbong at Sara naman, ano siya, unity. Pagkakaisa, anong pagkakaisa nyo? Hindi, unity. Unitives pala. Yung pinag-aisa na pag nakawan tayo. Pambihirang pati siya. Pa isa na, si Carding. Si Carding. Team Palaban. Ilan ba siya sa 1, 2, 3, 4, 5? So actually sa lahat na ito, ang na-meet ko lang dito sa Wall Street in fairness kay attorney, itong dalawang babae na ibig ko sabihin professional pare. Professional sila dealing with person na ipaliwanag nila, slowly, diba? Na-appreciate ko yan, yung mga ganun. Hindi yung ibang mga kandidato. Ito sila daw. So, na-appreciate ko yung mga Pero hindi ko siya nabing na ibuto ko sila. Kasi pupunta pa ako sa PMO para dalhin ko yung special power ng attorney ko para makaboto ako. March 1 pa naman, 2023 pa lang ngayon. So, ayun, enough time para ma-submit ko yung... Pati yung special power of attorney. Wala sa batas yan. Wala ka sa batas. Written authorization lang dapat pwede na eh. Nagugulat ako, ba't may special power of attorney? Walang legal basis. Gumagawa na sila ng... Gumagawa nga sila ng pamamaraan para maisapwera nila. Para pahirapan niya tayo. Isapwera nila yung Instead na huwa para sa residente,
Ang ginawa nila from the very start, pahirapan ka. Correct ko. Ah, Parang gusto na nila ang makapasok lang yung mga kasabot nila. Yung pa pwede nila paikutin sa actually, kailan pa man natin yung i-establish, no? Yung mga kasabot. Pero so far, so manindigan ako o manindigan ka ba doon sa stand mo na kung hindi mapipigilan ang boycott at may nahalal na, ang wish mo lang is, wish mo lang na ipaglaban, ano? May sinasabi ka? Well, kung halimbawa overwhelming, Ang support? ang mga bumoto sa kanila, fine. Okay. So ano ba ang sigaw mo? Palakpakan ko pa sila. Pero, huwag sila pakakampante kasi nandun pa rin tayo. Oh, yeah. Babantay Parang pa rin overseeing tayo. committee. Oversight pa rin tayo. At siyempre, kukwestiyonin pa rin natin sa korte ang legalidad ng eleksyon. Kasi may failure eh. Hindi naman po pwede yun na, kumbaga niyurak-yurakan na yung karapatan natin. Hindi ka naman mag-file. Saan ba tayo mag-file sa Tumilik? Ilbang? Sa korte? O sa pa rin sa HLRD? Well, tingnan natin kung po pwede sa korte, sa regional trial court, doon tayo mas maganda kasi kumbaga patas ang labanan doon. Hindi, kasi hindi ka naman pwede kasi hindi mag-jump. Hindi mag-start ka talaga sa baba. Pwede naman natin gawin yun. Ma-deny. Saka ka lang tatalon. Kasi, Alam mo yan? diretso ka doon, babalik ka rin. I-deny nila. Deny nila. Kasi, kailangan all remedies will be exhausted. Ngayon, yan ang masama sa sistema natin. Kaya ko isusulong yung jury justice system. Kasi itong mga kwasay-kwasay Senador ka na lang eh. yung mga kwasay-kwasay na partner. Kwasi. Wala naman, di ba? Meron naman. Ang meron lang na branches tatlo eh. Judiciary, legislative, at saka yung executive, di ba? Itong quasi-judicial sa napunta yan, saan branch yan? Hindi doon pa rin, kaya lang pa. Sa judicial pa rin. Hindi sa judicial yan. Sa judiciary pa rin yan. Sa executive yan, ano ka ba naman? Halimbawa itong DHSUD, sino bang boss ng secretary ng DHSUD? Yung presidente, di ba? Executive. Yung So, quasi-judicial. pinaikutan yung papel ng judiciary. Okay. Di ba? Okay. Samantala, dapat yan, pag kami ganyan paglabag sa batas, diretso mo na sa korte. Di ba? Hindi, ang korte kasi dami ng mga backlog. So ginawa niya pa sa Kaya nga judicial system. madaming backlog dahil nga sa hukuman may palakasan. Pero kung jury, walang backlog Yung yan. iba kasi dyan, delay tactics para Yeah, para no. magbayad. Sa trial Yung by nasa jury. negotiation na, hanggang mawala na yung judge, patay na, parin. Ito classic example. Doon kay Donald Trump. No, Ano ito, other matters na ba tayo? Tapos ba tayo ganun pa sa- rin, justice system pa rin yun. Pag binibigyan ko lang ng halimbawa, para mas kumbaga malinaw. Ha? Maraming audience. Batiin mo muna sila. Batiin natin itong mga audience natin. Sila mga audience pala hindi natin nakita kasi malayo yung camera natin. So, shout out si Angelito Mendoza. Shout out si Renz Cruz is watching. Also, shout out si Shabby. Si RG Sebastian. Si McCoy is watching. Shout out to Joy Broa. Marami tayong mga audience. Sana Salamat sa inyong panonood. Sana'y nakaambag Sana kami. nakaambag kami ng Sa inyong, content kaalaman Yes. sa pagpili ng mga right candidates at saka yung looking forward na sa mga nananalo din sa March 1 na Bibigyan ko lang ng kumaga comparison. comparison. Okay. Noong nagdesisyon ng korte na deny na yung petisyon ni Trump na harangin yung mga ebidensya laban sa kanya. Diba? So, pinayagan na ipresenta sa grand jury. Alam mo kung ilang oras lang na nagbalitaktakan sila? 4 na oras. 4 na oras. Pagdating na ikawalong oras, mayroon na silang indictment. Wala pang kalating araw. Pero dito sa atin, pag pumunta ka dyan sa ombudsman para may akusahan ka,
abay, abutin ka ng 20 taon. Oo naman. Isipin mo, Siyempre, di ba? preliminary hearing, bigyan pa ng yung sa kabila, may 10 days o 15 days na counter affidavit. Tapos ipopospon pa ng abogado yon. May mga motions pa yon. Correct ko. Pagka malapit ka doon sa justices, ay lahat na lang ng panggugulang pwede mo. Oo. Pahabain Minsan nga, ng pahabain. yung supoy na, hindi ka makatanggap eh. Oh. Wala kang supoy na, pero nagugulat ka na may warrant of arrest ka na. Totoo yan, totoo yan. Lalo sa probinsya. Totoo yan. May experience ako dyan na nagulat siya. Bakit? Hindi mo na tinawa ko. Nasa gobyerno pa ako ng time. Sir, tulungan mo ako. Bakit? May warrant ako pero wala naman akong kaso. Hindi ka ba nakareceive ng supoy na? Wala sir eh. Paano walang gawaran? Sino bang kontra mo? Si ganito. Pare, kumuha ka ng lawyer para yung ano mo, marinig. Pumunta sa PAW. Yung PAW naman, ang daming load yun eh, di ba? Sa bawat korte may mga PAW doon, pero ang dami nilang case load eh. Hindi ka rin masyadong mapag-aralan. Nakulong siya. Yun ang problema pag mahirap ka eh. Oo, Wala nakulong kang siya. tatakbuhan. Nakulong siya, pero wala siyang yung justice na denied sa kanya dahil nga, una hindi na nga siya nag-warrant na siya pagdating niya sa korte, binasahan na agad siya. Ano ka, guilty or not guilty? Sabi naman ng kasi hindi pwedeng sa judge na wala kang abogado. So tinawag yung PAW o lawyer doon sa loob. Attorney, i-assist mo nga itong si Pedro. Tinanong, lumapit yung akusado doon sa PAW. Usap ko siya sabi, wala lang 5 minutes. Ano bang ninakaw mo? Hindi nga ako nagnakaw, sir. Kasama lang ako doon sa magnanakaw. Pero kasama ka? Oo, kasama. Pero hindi ako nagnakaw. Kasi sabihin mo lang oo, guilty ka. Para babasa. Kulong ba? Nakulong. Hindi nga siya nagnakaw. Pero kasama siya. Parang accessories or conspiracy ba? May mga ganun. Accessories to the crime. Sinabi ng abogado, sige, aminin mo na para ang sentensya niyan. Mababa lang pag aminin mo. Tapos ano ka na lang, mag-apply ka na lang dahil ng pardon. O ano ba yun? Mga ganong term ginagamit. Yan ang pangit Yung mga sa problema sistema ba? natin. Oo. May problema sa justice system sa Pilipinas. Kung mahirap ka, kawawa ka. Correct. Pero hindi naman lahat na mahirap na hindi marunong lumaban. Well, meron din mga mahirap pero may connection. Sa'yo, katulad sa'yo, lumaban ka. Hindi ka naman mayaman. So, Lumalaban ka sa tama. Di ba? correct. Yun, Kasi kung mayaman ka ngayon, wala ka sa Dika. Yung ka sa Forbes pa. Tama. Di ba? Tapos yung bahay mo, 5 palapag pababa. Lalagyan pa ng pera lang, budigal ng pera. Correct. Di ba? Ikaw, ano na tayo, ordinary citizen. Pero, kung tutusin, demokrasya tayo eh. Ang tawag sa atin, ordinary citizen. Di ba? Pagka wala kang kwarta, wala kang posisyon sa gobyerno. Di ba? Pare, mani ka muna. Yeah. Pero kung tutusin, hindi tayo mga ordinaryong mamamayan eh. Tayo ay mga sovereign people. Ano ba yung sovereign? Hari tayo. Di ba tayo ay mga hari? Hari sa utang. Kanya lang, kung wala tayong sovereign power, karapatan sa trial by jury, ito tayo. Di ba? Wala tayong magagawa pag pinagnanakawan tayo ng mga nakaruklok sa Believe gobyerno. ka talaga sa jury. Ha? Believe ka talaga sa jury. Wala naman kasing dahilan para hindi tayo bumilib dahil na-experience yan ng ating mga ninuno panahon nila pulapo eh. Paano ba ito? Tatapusin na ba natin itong taktakan? Pwede naman. So, okay. So, gusto mo mapaalam Saan mo yung... So, mga kaibigan dito sa DCAMS, March 1 ay election na, pero hindi pa natin nakikita. Sana, looking forward na bago mag-election, malaman natin yung list of voters, mga official list of voters, para makita natin kung sino yung mga botante. Baka mamaya, yung mga botante, mga empleyado din sa, hindi natin alam. Kasi kung nagawa nilang fake na huwa, yung sinabi mo na fake na huwa, ang mga incorporator, puro mga empleyado ng developer. Posibleng yung mga empleyado na yun na hindi taga rito, yun din ang botante.
Walang... So, kaya nga, dapat... Nung araw, walang nangyari butuhan talaga. Wala talaga Oo, nangyari. ang nangyari nandun, sulan. Narehistro sila kahit na walang butuhan. Yeah. So, mangyayari na... talaga? Oo. Yan ang karumal-dumal na krimen. Talaga, no? Yeah. Ngayon naman, may butuhan, May eleksyon, pero pero maraming initsapuera. Oo. Dapat ma-address yung mga naitsapuera. Para naman ma-enjoy naman niya yung pagiging resident. Pero yung mga itsapuera, hindi pa naman tapos sa laban eh. Pwede pa na maghabol eh. No, pwede pa namang idulog sa korte at sabihin na ideklarang imbalido ang nangyaring halalan. No, ha? Balik muna tayo sa square one. Ha? Magkaroon muna tayo ng General Assembly, pag-usapan natin yung election rules, alinsunod sa batas. Hindi yung election rules, alinsunod sa mga anay sa hanay lang. Ay itsapueran nila yung So, may kalaban. problema talaga. May malaking problema May yan. problema. Di ba? Malaking problema. Kaya, So, siguro ngayon, aktas lang ng konti. Palagay ko, pwede naman yun. so, looking forward. Looking forward. Kung hindi talaga mapigilan na hindi masunod yung mag-boycott dahil gusto naman talaga nilang may huwa. Gusto nilang yung mga promises na doon sa mga kandidato na ma-address din. So, bibigyan natin sila ng chance. Mga ganun. Well, So, hingin na natin yung kahit master hindi race. natin sila bibigyan ng chance, wala man tayong magagawa. Wala magagawa. Kasi Diba? mag-election talaga. Kung sinuportan yung eleksyon ng great majority of the Kenyans, may magagawa dyan. Pero pwede pa rin tayong dumulog sa korte para questionin Pero, ang sige, pamamaraan na ginawa. ikaw bilang residente dito, sino bang i-endorse mo dito? Wala. Hindi lang tayo Boycott pangalan ng eh. pangalan. Palaban lang. Boycott nga eh. Team Palaban ako nga pala. Boycott ka Boycott tayo. ka pala eh. Boycott ka, panawagan. Boycott tayo. Boycott tayo. Kung kayo ay pinahalagaan nyo inyong dignidad, kapakanan, karapatan at kinabukasan, di lamang ninyo, kundi maging natin mga kapu-apuhan, boycott natin halalan na ito. And Dahil- then, tayo mismo ang magtatag ng sarili nating huwa. Diba? Tayo magtatag, daan natin sa tamang proseso, General Assembly, yung mga sinasabi sa batas na kung sino-sino po pwedeng tumakbo, siyempre payagan natin tumakbo sa diwa ng demokrasya. Sipin po natin etong mga ito, pagka nakalusot na naman uli sila ngayon, malamang sa malamang, maghahari-harian uli yan sa atin. Diba? At yung sinasabi nila na pababa nila yung monthly dues, una-muna, may karapatan ba sila? Yung interim board, walang karapatan na magtakda ng monthly dues eh. Diba? So illegal. Lahat ng ginawa na illegal. Diba? Papayagan natin yan lalabas naman tayo. Diba? Asa naman ang dignidad natin? Asa ng sentido komon natin? Asa ng maging patriotismo natin? Pagkakanuluban natin ng ating mga sariling pamilya. Okay. Diba? Para sa kapakanan nila. Hindi ka narinig. Hindi ka microphone. Hindi ka nag-microphone. Sound check. Di ba? Huwag ko nating ipagkanulo ang ating mga pamilya. Hindi naman tayo na humihingi ng sobra-sobra eh. Tama lang ang sapat, di ba? Tama lang ang sapat. Lumaban na sila ng parehas. Dito pa lang eh. Hindi nila ginagampanan ng tama. Alinsunod sa batas ang kanilang trabaho. Bagkos, pinaikutan ba ang batas? Ano ha? At mabanggit ko lang para lang sigurado tayo, tandaan nyo to. Section 17 ng IRR 2024 DHSUD, Revised IRR of RA 9904, nakalagay doon sa IRR na ang pwede na tumakbo ay yung mismong unit owner, yung kanyang asawa, yung kanyang kinakasama, at yung kanyang mga anak. No ha? Section 17. Pero teka muna. Kumbaga, itsapuera yung mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, tito, tita, mga kasambahay na legal na naninirahan sa unit, no ha? Section 17. Pero umatsas muna tayo. Section 4. Kapag yung IRR, DHSUD 2024, IRR of 9904, no ha? Section 4, paragraph D. Ano nakalagay doon? Ang titulo nun ay definition of terms. No? So nakalagay doon, homeowner. Sino yung homeowner? Yung siyempre, yung buyer
O purchaser, di ba? Sino pa? Yung may usufructuary. Sino yung may usufructuary? Yung pinatira mo lang doon sa bahay mo, no ha? Nang walang bayad. O, basta alagaan mo lang, ano ha? Sino pa? Caretaker. Caretaker, mga ganon. Yung lease, yung nangungupahan, no ha? O akuan ninyo na kwalipikado na maging homeowner, kwalipikado na bumoto at tumakbo. No? Sino pa? Legal occupants. Sino yung mga legal occupants? Yung mga legal mo pinatira sa iyong bahay. Ay pangunahin na siyempre dyan. Nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita, ati, kuya, maging yung mga kaibigan ng unit owner. No? Halimbawa, nasa malayong lugar na katira, may gustong dito nagtatrabaho o dito ka sa bahay tumira. Kwalipikado din siya na maging homeowner. Ibig sabihin, pwede siyang tumakbo at pwede siyang bumoto. Pinagkaitan yan eh. Karapatan po natin ang pinagkait nila sa atin. Ano sila? Mga hari? Naghari-harian. Hindi naman po pwede yun. So, with that, Okay. So malinaw, Mr. Juror.